Panahon ng biyaya at pagliligtas. Pagdating ng Panginoon, ito ang karaniwang pag-unawa natin sa Adbyento. Isang matandang pagninilay ang nagsasaad tungkol sa pagdating ng Diyos sa tatlong pagkakataon. Unang dumating ang Diyos sa kasaysayan. Ito ang pagdating ni Jesus bilang sanggol na isinilang sa sabsaban sa Bethlehem. Kaunting tao lamang ang naging kasalo ni na Jose at Maria para ipagbunyi ang bagong silang na sanggol. Sila ang mga anawim, ang iilang mga mananampalataya na nanatiling tapat sa kalooban ng Diyos. Naroon ang mga pastol na itinuring ng lipunan na mga mangmang. Naroon din ang mga pantas, mga tunay na matatalino, sapagkat sa kanilang kababaang loob, tanggap nilang hindi nila maaring maunawaan ang lahat ng bagay, lalo't higit ang malaking misteryo ng Bethlehem. Pangalawa, ang Diyos ay dumarating sa kahiwagaan. Tingnan natin ang ating araw-araw na karanasan at masisilip natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Mula pagsikat ng liwanag sa madaling araw hanggang sa pusikit na dilim ng gabi, naglalambong ang mahiwagang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba natin nakikita ang Diyos sa mga hamog na humihimlay sa dulo ng bawat dahon sa halaman? Hindi ba natin naririnig mangusap ang Diyos sa malawak na dagat o sa mataas na bundok? Mababakas natin ang mapagpalang kamay ng Diyos sa pagsasalin ng mga henerasyon. Kasama natin ang Diyos sa bawat sanggol na isinisilang, sa mga kabataang nag-aapoy sa sigla, sa mga manggagawang nagpapagal at malikhain, mga matatandang lumilingon sa mahabang mga taon, mga may sakit na patuloy na naniniwala at umaasa. Sa bawat yapak ng tao sa lupa at sa kanyang pakikipagbuno sa mga hamon ng buhay, damdam natin ang patuloy na pagdating ng Diyos na nababalot sa hiwaga ng buhay ng tao. Ang ikatlong pagdating ng Panginoon ay itinadhana sa kaluwalhatian. Magaganap ito sa huling araw, sa pagwawakas ng daigdig at panahon kung kailan maghuhukom ang Diyos sa sanlibutan. Karaniwang may takot, may katambal na takot tuwing tinatalakay ang huling paghuhukom. Ngunit sa ebanghelyo ng araw na ito, tinitiyak ni Jesus na panahon pa rin ng pagliligtas ang kanyang pagdating sa huling araw. Hangad niya ang kabutihan ng tao, kaya't nais niyang tiyakin na nakahanda pa rin tayo sa kanyang huling pagdating. Tatlong maikling halimbawa mula kay Jesus ang binabalikan natin sa ebanghelyo ngayon. Una yung kwento ni Noe at ng kanyang mag-anak na pumasok sa daong at iniligtas ni Yahweh mula sa malaking baha. Karamihan sa mga tao ng panahon ni Noe ay nagsisikain, nagsisinom at nag-aasawa. Para kay Jesus, lahat ng ito'y bahagi ng normal na buhay ng tao. Ang binabatikos ni Jesus ay ang kawalang kahandaan ng mga tao sa pagdating ng Diyos. Sa pagganap natin sa pang-araw-araw nating mga gawain, kailangan nakatutok at hindi hiwalay ang ating kalooban sa Panginoon. Ito rin ang buod ng pangalawang halimbawa ni Jesus tungkol sa dalawang lalaking gumagawa sa bukid at dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Sa pangatlong halimbawa ni Jesus, itinulad niya ang Diyos sa isang magnanakaw na kagulat-gulat at hindi inaasahan ang pagdating. Ang panahon ng Adbyento, ang pagdiriwan ng muling pagdating ng panahon, ay totoong isang malaking biyaya para sa ating lahat. Tandaan natin na sa 4 na linggo ng Adbyento, ang gagawin nating paghihintay ay hindi nangangahulugan na pananatili kung saan man tayo naroon ngayon.
Ang Adbyento ay panahon din ng espiritual na paglalakbay at pagsulong sa pagsisimula. Tuturuan tayo ni Propeta Isayas na ilagak ang ating pag-asa sa mga pangako ng Diyos tungo sa kapayapaan at pagkakaisa ng mga bansa. Tuturuan din tayo ni San Pablo na gumising sa ating pagkakatulog at tignan ng Adbyento bilang isang tunay na panahon ng biyaya, kung kailan ang pagliligtas ng Diyos sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa nung tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Magandang araw po sa inyong lahat.